Mag-dinner, guys. So here's my dinner. Noodles. Fried noodles. So ano natin ang view for today's video. Solo natin ang view. So I think dyan na lang tayo mag-dinner. So namamatay na halos ng mga damo. But they're not dead actually. Mabuhay lang sila after ng winter. Actually pag may makakita sa akin tapos nagsasalita sa ano, sabihin siguro baliw ang drawing to. So punta tayo dyan mamaya sa Human Square. So we can go by bus or by train. Dyan lang din. Diretso na ng ano, Yautong. So ayan siya, guys. So this is ano, this is Kuntong. Actually, mas feel kong kumain doon sa ano, sa ano, sa Lamtin. So yan, ang ganda ng bridge na yan, oh. Ano siya, connect siya dito sa may hospital, tapos sa may estate, tapos dun banda, tapos sa Human Square. Daan tayo mamaya dyan. Kuntong Community Health Center building. So sarado na siya. Minsan dyan pupunta si Amo. So let's check the park here, guys. Kung may park ba? Oh, may park. So let's check the park. So marami pang hindi umuwi because it's still 6 naman. So it's Kuntong District Council, yung picture na yan. So tignan lang natin. So marami pang mga ano, Frenilyn
Marami pang domestic helper na nakatambay. Oh, it's a playground. It's a street playground. Tapos may public toilet din. Oh, may tindahan siya, guys. How cute. Oh, karamihan dito mga Indonesian. So malawak din siya, guys. Tapos merong meron siyang facilities, bike area, walking area, mas daming upuan. Habang ginalakaw ni kasagaran mga lolog lola. So, ano siya, guys. So, very nice. Gusto ko din siya mapuntahan dito ng umaga. Kasi marami siyang marami siyang pagpipilian, like meron ding pwede ka mag-skateboard. So, during the 90s, gustong-gusto ko tong skateboarding. Kaya lang hindi ako marunong. So, baka mas sumemplang ka kasi. So, hi guys, share ko lang din, dahil dito sa park nito, karamihan is elderly. So, share ko lang na most of the time na nakikita kong nag-aalaga ng mga matatanda, elderly, is mga Indonesians. So, meron din namang Filipino, but mostly talaga kahit saan ako magpunta, ang nag-aalaga talaga is mga Indonesians because they are fluent in speaking Cantonese. Kasi sa kanila, months ang ginugugol nila to train sa language ng bansang pupuntahan nila. Kasi meron din akong experience na nagtrabaho ko ng Abu Dhabi. I met Indonesians also. They're also fluent in Arabic. And then, but if you will ask them, ang namamayagpag naman talaga ng English is mga Pinoy. Nakakapagsalita sila ng English, pero siguro, based on my experience lang pag kinausap mo sila ng fully English talaga, is mahirapan sila. Pero pag kinausap mo sila yung, kunwari, andito ka sa Hong Kong, Cantonese, magaling naman talaga sila. Hindi mo naman talaga ipagkakailayan. Kahit na, although magaling din naman ang Pinoy, kung bago pa lang kami pumunta dito is nag-train talaga kami. Nag-train lang naman kami sa OWA. Ang train ko noon is 1 week lang. Tapos although nakapasa naman ako, kasi kung hindi ako nakapasa, hindi ako nakapunta dito. 1 week yun, siya, conversation. Like conversation namin sa market, yung anong gagawin namin. Pero may kodigo yun. I mean, kodigo, meron kaming 1 week na preparation bago kami yung exam. So, bago ka makapasa sa OWA. So, yun lang yun, 1 week. Sa kanila, months talaga, or maybe more than pa. Yung pinagtanungan ko, in months, 6 months daw siya nag-training. Yun. So, sa sa Pinoy naman, marami naman din talagang Pinoy na marunong din naman mag-Cantonese. Pero, kung makakarinig ka talaga ng Indonesian na magsalita ng Cantonese, the accent,
base lang to sa base lang ito sa, baka may magalit na, bakit binibuild up mo yung yung Indonesians. But really, kasi nakakasalamuha ako ng Indonesian kasi may mga kapitbahay ako dito sa when they speak Cantonese to their alaga ba. Meron na din namang Indonesian na nag-aalaga ng mga bata. But mostly nakikita ko, mas prepare ng mga amo na meron silang mga magulang, mas prepare nila na ang mag-alaga is Indonesians. Kasi ang mga matatanda, kahit naman sa atin, or kahit sa ibang bansa, mga yan irritable. Lalo pag hindi mo sila naintindihan. Na-remember ko way back 2013 pagdating ko namin dito sa Hong Kong. Indonesian yun ha. Siguro magaling siyang makipag-communicate, pero nairita yung yung inaalagaan niyang matanda. Binato siya ng frozen chicken. Hindi siya nakakatawa ha. Hindi siya nakakatawa, pero nagulat ako nung nabalitaan ko yun. Baka feeling yung namin nung recruiter, baka mag-back out kami kasi yun narinig namin pagdating namin sa agency. So thank you.